Congratulations muna dito sa San Miguel at sa mga fans nila sa pagkapanalo kagabi dito sa Philippine Cup ng talunin nila itong TNT Tropang Giga. Dikit yung laban ng first half pero kumawala ang SMB ng third quarter sa pangunguna. Itong of course alam natin sila Jericho Cruz, CJ Perez, Junmar Fajardo at iba pa. At yan ang naging dahilan kung bakit nila nakuha yung kampyonato. Dahil dito, makikita natin ang San Miguel ngayon ay itong si Coach Leo Austria may pinakamaraming All-Filipino Championship crown sa lahat ng coaches sa PBA. At narinig din natin yung sinabi ni Junmar Fajardo pagkatapos nung awarding na ang gusto raw nilang makuha susunod ay yun ng Grand Slam. Dahil yun na lang daw talaga ang hindi niya nakukuha sa kanyang karera. Kaya mukhang yan daw talaga ang binabalak ng San Miguel. Inamin ni Junmar na mahirap maka-Grand Slam na hindi porket sinabi nilang gusto nila ay magagawa nila. Kaya ang tanong ngayon ay kung kaya nga ba ng San Miguel na maka-Grand Slam. Kung pag-uusapan natin yung Philippine Cup basta healthy yung San Miguel, sila lagi ang magiging top title contender dyan. Pero pagdating sa Grand Slam, alam natin na ang nagiging problema ng San Miguel palagi ay yung kanilang import. Kaya nga kinakailangan siguro pag-isipan munang mabuti ng San Miguel sa susunod na season kung sino yung kanilang import na kukunin para maayos na talaga yung chance nila maka-Grand Slam. Lalo na at alam natin ng TNT, iyan din ang binabalak next season at yung import nila sigurado na magaling. Ito si Ronde Hollis Jefferson. Kaya abangan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong SMB para masiguro na sila ay makakuha ng Grand Slam. By the way, ang finals MVP ay itong si Jericho Cruz na ang ganda ng nilaro para sa Beermen. Ang isa pang balita natin ngayon, totoo nga ba na itong si Cedric Bearfield ay balak kunin ng San Miguel Beer bilang preparasyon para dito sa kagustuhan nila na maka-Grand Slam. Parang ito na raw talaga yung nakikitang chance ng San Miguel ngayon para just in case nga sila ay maka-Grand Slam. Ito ang kanilang kukunin talaga na player. Alam natin na si Cedric Bearfield kinukonsidera ngayon na isa dito sa mga top point guards ng PBA. Kaya nga hindi na nakapagtataka na itong si Cedric Bearfield talaga ang makukuha o gustong kunin ng San Miguel bilang point guard kung makaka-Grand Slam sila. Para ito'y mangyari, alam natin na medyo mabigat yung gagawing dapat trade ng San Miguel. Dahil nga itong si Bearfield kinukonsidera na franchise player yan nitong Blackwater Bossing. Kaya hindi nila yan basta-basta na lamang na ibibigay dito sa SMB. Kaya nga kinakailangan ngayon na top player din ang ibibigay ng San Miguel para ito'y masakatuparan. Kung sakaling hindi naman ibigay ng Blackwater itong si Cedric Bearfield, meron namang ibang options dyan na pwedeng ibigay itong San Miguel or alam natin na ang San Miguel pwede namang kunin yung ibang point guards dito sa PBA katulad nila Tyler Tio o kaya naman kung sakasakali pwede rin itong si Evan Nelly mula sa Northport Patangpier. O kaya naman ang ibigay ng or kunin ng San Miguel ay itong si Mikey Williams mula dito sa Converge Fiber Xers. So ibig nitong sabihin kung talaga seryoso sa Grand Slam ang SMB, marami silang mga players na pwedeng kunin para ito'y mangyari. Pero ang number one priority dyan sa tingin ko, itong si Cedric Bearfield talaga dahil siya yung tipong eksklusibong scorer na pwedeng makuha talaga ng San Miguel para mabigyan sila ng additional na options dito para naman yung Grand Slam nila ay talagang matuloy sa wakas. Sa iba naman nating balita ngayon, ito raw Barangay Ginebra ngayon ay pinag-aaralang mabuti kung makukuha ba nila itong si Gio Ambohot mula dito sa Converge Fiber Xers. Alam natin na matunog yung mga posibleng trade dito sa Converge. Pero ngayon ito daw isa doon sa mga tinitignan mabuti ng Barangay Ginebra. Lalo na at alam nila na itong si Gio Ambohot ay isang 6'7" na may 3-point shot. Kaya pwede itong mapunta dito sa Barangay Ginebra kung kinakailangan nila. Dahil sa ngayon itong Ginebra talaga naghahanap ng tinatawag natin ng mga scorers na pwede nilang makuha para naman sila ay magkaroon ng mas sabihin na nating mas fluido yung point ng opensa nila. At alam natin na si Gio Ambohot hindi masyadong ginagamit nitong Rain or Shine, nitong Converge Fiber Xers. Kaya magiging madali ang pagkuha dyan ng Barangay Ginebra. Hindi naman sasabihin natin
na magiging too much yung requirement o yung kapalit yan, baka second round draft pick, pwede nang ibigay ng Barangay Ginebra dito. Kaya nga ito yung isa doon sa mga transactions na pwedeng tignan ng Barangay Ginebra. Hindi rin naman Justin Arana o Mikey Williams ang kinakailangan nilang kunin. Pero kahit si Gio Ambohot, malaki mayaambag niyan dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali nga na ito ay matuloy. At alam naman natin na magiging matindi talaga ang performance nitong Barangay Ginebra kung sakasakali na magkaroon sila ng isa pang 6'7", 6'8 player na merong scoring sa labas. Kaya asahan natin na gagawin ng Barangay Ginebra ang lahat para makuha yung si Gio Ambohot dahil magiging isa siya dito sa mga top players talaga na pwedeng makuha o magbigay ng sabihin na natin kakaibang anyo o di kakaibang galing dito para sa Barangay Ginebra. Kaya magiging very interesting ang off-season para kay Coach Tim. At ang huli nating balita, ang Magnolia Chicken Templados daw ngayon ay pinag-aaralan kung makakagawa sila ng panibagong paraan para makapagbigay ng kakaibang sabihin na nating kalalabasan ng resulta dito sa darating na season. Alam natin na gustong kunin ng Magnolia ngayon na itong si Kai Balungay mula dito sa Phoenix Fuel Masters dahil alam ng Magnolia kinakailangan nilang mag-prepare para do sa posibilidad na baka itong si Xavier Lucero ay umalis na dito sa Magnolia Chicken Templados. At kung sakaling magawa to ng Magnolia, magiging malaking bagay yan talaga. At pero sa ngayon, ang balita natin bukod sa pagkuha kay Kai Balungay, ang priority daw ng Magnolia ay masiguro na yung serbisyo nitong si Xavier Lucero ay ma-retain nila. Dahil ayaw nila na ito'y mapunta sa ibang koponan o kaya sa Japan. Kaya daw, although mag-expire ng kontrata nitong si Xavier Lucero sa buwan ng Setyembre, gagawin daw ng Magnolia ang lahat para makumbinsi ito na manatili muna dito sa PBA. At offer daw nila ang lahat para makumbinsi na wag nang umalis. Pero sa bandang huli, syempre si Lucero, siya rin ang magdedesisyon kung saan siya mapupunta. At kung imamatch ng Magnolia, yung ibibigay sa kanya dito ng South Korea. Ngayon, kung sakasakali nga na itong si Lucero ay umalis talaga, kailangan pag-isipang mabuti ngayon ng Magnolia kung paano nila makukuha itong si Kai Balungay. Dahil kung pati si Lucero at si Navarro ay parehong mawala, ang laking dagok niyan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya nga iyan ngayon yung talagang masasabi natin na major decision na kinakailangan gawin ng Magnolia para naman mapigilan nila yung kung ano mang posibleng mangyari na sabihin na natin hindi maganda pagdating sa ganitong sitwasyon. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Anthony Alon, kay Dexter Domer, kay Michael D, kay Katsakino Dukusin, kay Enju, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Delmacio de Guzman, Malyari Mascareñas at lahat ng ating mga regular na taga-subaybay.